Hello! Linggo na naman! Panahon para magpahinga at mag-church. Pero sa ating mga suki na kago-negosyo, ito ang panahon para sa isang masayang kwentuhan at tsikahan na kapupulutan ng makabuluhang negosyo tips. Ako po si Gladys Reyes Somiru. Welcome to another exciting episode of your #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! No entrepreneur is an island, lalo na sa mga maliliit na negosyante. We need all the help we can get para matapos ang requirements ng kliyente, lalo na pag nag-establish ng kredibilidad at pangalan sa mga customers mo. Ngayong araw dito sa Go Negosyo, aalamin natin ang iba't ibang pamamaraan kung paano nga ba maging isang subcontractor. And to tell us more about their experiences about subcontracting, kasama po natin ngayon si Mr. Salvio Valenzuela Jr. or Mr. Adjun at si Sarah Grace Nuevo of RVSJ General Merchandising. And Mr. Salvio, of course, is the Executive Director of Philippine Chamber of Handicrafts and Industries Incorporated. Welcome to the show. Hello, sir. Bumatiin niyo po yung mga kago-negosyo viewers natin. Sige, first question, Sarah, paano ka napasok sa ganitong klase ng negosyo? O ano ba itong subcontractor? O ano ba pagsa-subcontractor? Ang subcontracting is kami lang yung nagmamarket ng products, kagaya ng mga yan. Kami ang naghahanap ng mga suppliers around Marikina. Tapos, kasi usually kapag maliit na gawaan, wala silang capability, especially capital, para i-market yung products nila. Ang market kasi namin is Luzon, Visayas, and Mindanao. So, travel expenses, and then yung iba pang expenses, so kami lang yung nagmamarket. So, sa subcontracting, if you want na mas malaki yung production, ito, unlike kapag manufacturer ka, limited kasi yung time mo, yung cost, yung expenses, pati sa empleyado, kailangan mas madami para makapag-produce ka ng bulk orders. At si Mr. Adjun naman? Sa amin kasi Gladys, sa isang negosyo, isang malaking supply chain yung tinutulungan namin. So mula pa sa pag-source ng raw material hanggang sa subcon, exporter, at pagpunta sa market ng mga produkto. So basically, we're involved in the subcontracting business because our 150 exporters are relying on these subcontractors. Our industry actually now have almost 15,000 subcontractors in Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, these subcontractors has a minimum of 30 workers per subcon. And after which, these exporters buy from subcontractors and exporters supply these products in the global market. At ang products ni Mr. Adjun ay ito po mga handicrafts. And we basically work on the indigenous raw materials because when we talk about subcontractors, basically they are based on the regions. So bulk of our subcontractors are located in Calabarzon area, in Cebu, Bohol, and in Mindanao. So kapag ganun yung mga subcon na ginagamit ng exporters, meron kaming touch ng mga indigenous raw materials. So we work on the weaving, on the all materials indigenous to the Philippines like kapis, yung mga seashells. At syempre, Pinoy na Pinoy, sir, Pinoy ang na mga Pinoy. produkto mo. At ito naman kay Sarah, shoes. Diba? Nakuumpisa pa lang po yan ang kanilang negosyo story. Sa pagbabalik po ng Go Negosyo, mas marami pa pong kwento about subcontracting at kung paano ka nga ba pagkakatiwalaan ng iyong mga kliyente sa pagbabalik po ng Go Negosyo, kaya mo. We're back mga kago-negosyo and back to our discussion. Kanina po, pinag-uusapan natin para po sa mga kaka-tune in lang dito sa Go Negosyo, yung about subcontracting. Tinatanong ko sila habang commercial break, ano ba talaga yung subcontracting or subcontractor? Ano po ba yung requirements ninyo sa isang subcontractor? Let's start with Mr. Adjun. Yung mga member exporters po kasi namin, naghahanap ng subcontractor na unang-una kung saan nakabase yung mga raw material. So kung kunwari nasa Laguna ka, andun yung mga raw materials na kailangan ng exporter namin, magbubuo ka dapat ng isang grupo, community na nandun to produce that material, to produce a product using your raw material.
So wala kaming walang black and white kung gaano karami ang kailangan namin sa subcon. Pero syempre pag inorderan kayo ng konti muna, 20 pieces, 30 pieces, kailangan enough yung capacity ng workers mo sa communities. And then of course you have the capacity as a community. Kapag dumami yung orders namin sa inyo, you should have the capacity to expand in Yes. your community. So, dapat hindi bitin ang trabaho. Dapat hindi po ba bitin, ang oo. pagsusupply sa inyo? Yeah, oo. Kasi Oo nga. ang dami namin experiences na nabibitin yung mga exporter and nadadala sa mga binibili na subcon. So, ang ginagawa namin para hindi mabitin yung order sa amin abroad, kumukuha kami ng ibang subcon. Eh sayang naman dahil pag nawala na yung tiwala sa isang subcon, mahirap na ibalik yun. Opo. Yun nga. So, talking about pagtitiwala, napaka-importante pala nito sa isang subcontractor. Ikaw naman, Miss Sara, sa klase ng business nyo, ito about shoes. So, ano naman yung requirement mo sa isang Well, subcontractor? kami kasi kapag may bagong subcon na nag-a-apply sa amin, nagpa-factory visit talaga kami. Tinitingnan talaga namin kung may capacity sila. Ang una namin tinitignan is capital. Kasi before nagkaroon kami ng bad experience, provide namin 50% ng financial need nila para makabili ng mga materials. But then, sa iba na pupunta yung So, ang ginawa na lang namin yan, tinitingnan namin kung may Kasi kapag madami ng orders, tas wala silang capital, hindi rin nila mapoproduce yung orders. Next is quality control. Although dinideliver sa amin na finished product na, sa amin, dumadaan pa yan sa quality control. And then, importante din yung commitment. Importante yung commitment na i-deliver nila yung products on time. And then, nandun din dapat updated sila sa designs and sa fashion. And then, yung capacity for expansion and growth. So, ayan. Ang subcontracting pala ay negosyo ng pagtitiwala, commitment, and of course, curious lang ako, paano niyo po napapangalagaan or ano yung protection ninyo nang sa gano'n na makasiguro kayo regular ang order sa inyo at hindi kayo masisira doon sa mga client? Ngayon, ang ginagawa po namin is tinitrain namin sila. Continuous learning, Training upgrading talaga. Kasi kailangan ma-realize nila na hindi dapat lahat professional eh. Kasi ang exporter nakikipag-usap sa buyer. Pag nasira yung exporter dahil nasira yung subcon, malaking business ang mawawala sa buong Pilipinas, hindi lang dun sa subcon. Kaya doon yun pinapaintindi namin sa kanila. So in the past 3 years, ganun po yung training namin sa mga subcon. So kung gusto pala na pumasok sa ganito pong uri ng negosyo, katulad ng mga products na, syempre, nire-retail ninyo or minamarket ninyo, hindi kinakailangan na sa inyo lang lahat manggaling yung source. Pwede nyo itong kunin sa iba't ibang source na tinatawag na nating subcon. So ayan, medyo nalinawan ng mga viewers natin. Any tips to sa mga negosyo viewers natin, mga kago-negosyo natin na gusto rin pumasok sa ganitong uri ng pagnenegosyo? Sarah? Sa akin first, kung may, para makakuha ka ng magandang subcon, puntahan mo talaga yung factory, tingnan mo talaga kung may capability sila. And then referrals, makakatulong din. Yung mga existing na subcontractors mo, pwede silang mag-refer sa'yo. Tapos interviewin mo talaga kung gaano na sila katagal sa business, ilan ang empleyado nila, yun nga, kung may capital ba sila, para maging smooth yung flow ng business. So maraming salamat Mr. Aljon ni Sara at magbabalik pa po ang Go Negosyo, Kaya Mo. Meron ba kayong favorite teacher? Aba, syempre, ako meron. Ito pong susunod na i-feature natin. Kung naging teacher nyo man sila, aba, I'm sure, favorite nyo din sila. Ito po ang mga natatanging negosyo educators na kinilala sa nakaraang Go Team Negosyo University sa Baguio last month. Sila mga outstanding entrepreneurship educators na napili from the recently concluded Go Team Negosyo University. Aba, hindi yata biro-biro ang maging entrepreneur educator. Bukod sa practical knowledge, matinding pasensya ang kailangan, especially dahil mga kabataan ang tinuturuan nila. Di ba, ma'am? Yung eskwelahan namin, yung para namin ay nabigyan ng yung mga bakery equipment ng funded by the local government. Kaya tamang panahon naman na mayroon kami noon. And then, ang tinuturo ko is yung foods, yung pag-bake ng mga breads, yung cakes. Kaya ginamit ko yun para